Jet, base sa forecast ng Pag-asa, ano ba yung inaasahang epekto sa oras na magsimula na yung La Nina phenomenon? Sa oras nga na magsimula itong La Nina phenomenon ayon sa Pag-asa sa kanilang mga datos, historically, kapag ganitong La Nina, mas maraming nararanasan na super typhoon sa huling quarter ng taon o tuwing September, October, November at December. Partikular na pinalakas na mga hangin at mas maraming pag-ulan ang dalawang posibleng epekto nitong La Nina phenomenon sa bansa. Dahil paliwanag ng Pag-asa, kapag may active na weather system na umiiral, maaari itong rain-bearing tropical cyclone. So ibig sabihin, hindi man malakas yung hangin ay maaari namang malakas o marami yung pag-ulan. Dagdag ng State Weather Bureau, pwede rin namang super typhoon ito na magdadala ng malalakas na pag-ulan sa bansa. At binanggit rin ng Pag-asa dahil sa La Nina, inaasahan ang 3 hanggang 4 na bagyo sa ilalim ng kategoryang typhoon at super typhoon na maaaring maranasan ngayong taon. At binanggit rin nila na sakaling sa kanilang climate forum ngayong araw na 4 hanggang 7 pa ang ating aasahang bagyo na papasok ngayong taon. Ngunit siniguro naman nila na patuloy yung kanilang monitoring dito sa pagsisimula nga or posibleng pagsisimula na ng La Nina sa ngayong Setyembre. At itong mga pag-ulan na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa ay bunsod nila ng easterlies o yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ayan muna ang update sa Pag-asa. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina.